Alam nyo ba, bago nagkaroon ng toyo dito sa Pilipinas, may adobo na tayo. Oo, as in, sinaunang adobo. Asin, suka, bawang, at init lang ng kalan ang katapat niyan. Curious ka na? Tara, samahan nyo ako. Lutuin natin ang adobo kasing sinauna ng ating kasaysayan. So, for today episodes, dito sa aking daily cooking trip, susubukan natin kung paano lutuin ang sinaunang adobo ng ating mga ninuno. Na simple, rustic, pero punong-puno ng lasa. Ayon sa mga history expert, ang adobo hindi talaga originally Spanish dish. Adobo lang ang pinangalan ng mga Kastila kasi parang kamukha raw ng adobo nila. Pero tayong mga Pilipino, bago pa sila dumating, gumagamit na ng suka, asin bilang preservative sa karne. So, technically, ito ang OG adobo. Preservative turn to ulam. Walang toyo, walang mantika, at definitely walang instant mix or MSG. Lahat natural. Ang mga kakailanganin natin, siyempre karne ng baboy o manok, suka, traditional, coconut vinegar or suka ng tuba, asin, rock salt, bawang, at hindi lang isa, marami, mas malasa. Paminsan-minsan, daon ng laurel, o paminta. Pero optional yan noon. Dati, wala pang food processor. Kaya mano-mano, dik-dik all the way, at hanggang lumabas ang aroma, promise. Pero ang gagamitin natin ngayon, baboy. 500 gram for good 3 person. Tapos, meron tayong suka. So, hindi to suka na synthetic. So, ito yung suka natin. Meron tayong bawang, 5 gloves. Dinikdik lang natin para original na original. Hindi na natin tinanggal yung kanyang balat. Meron tayong paminta. Tapos, meron tayong asin. Meron tayong daon ng laurel, optional. So, noon yata, medyo kung meron, lalagyan. Kung wala, hindi lalagyan. Tapos, meron tayong taba ng baboy. Kita nyo to? Walang toyo. Kasi yung toyo, dinala pa ng mga Chinese settler later on. Kaya yung OG, adobo, mapa baboy, mapa manok, parang Pinaksiw style talaga. So, una, iigisa natin yung bawang. Pero wait, wala pang mantika noon, no? So, eto ang technique nila. Yung taba ng baboy, ang pinanggigisa nila. Natin itong taba ng baboy. At ilalagay na natin itong ating bawang. So, pinipit lang natin. Tapos itong ating asin. Pin na natin itong ating karne. Tapos yung ating suka. Ating paminta. Ating daon ng laurel. Lalagay tayo ng tubig. Tapos, ayan lang natin maluto hanggang matuyot. So, hindi daw siya hahaluhin. Sabi ng matatanda, kasi yung ginamit nating suka, hindi synthetic o yung nabibili na suka na nakasachet. Ito yung yung coconut vinegar. So, ayan lang daw natin kumulo. Huwag natin hahaluhin. Kasi daw, pag inahalo siya, hindi paluto yung suka, papait. So, yung iba naman, pag nagluto, ang sikreto nila, binababad ang karne. Ang sikreto raw ng mga lola, dati noon, ibababad muna ang karne sa suka at asin kahit 30 minutes bago lutuin. Pampalasa at preservative na rin. So, yung ginawa natin, nag-isa tayo sa pamamagitan ng taba ng baboy. So, dalawang option yung pagluluto nila pagigisa sa taba ng baboy, yung iba naman diretso, pero bababad muna nila ng 30 minutes. Ayan amoy pa lang, panalo na. Alam mo yung simpleng amoy na parang at least ganyan ang vibes ng sinaunang adobo.
Bakit nga ba adobo ang tawag? Ngayon na dumating ang mga Kastila, narinig nila tong lutong to. Aslom, kinilaw, binaksiw style. Sabi nila, uy, para itong adobo namin. Ayun, tinawag nilang adobo. From the Spanish word adobar, meaning to marinate. Ayan na nga, luto na yung ating sinaunang adobo na walang toyo, walang arte. Pero grabe sa aroma at lasa. Amoy pa lang, ulam na. Okay, moment of truth. Sinaunang adobo, titikman na natin. Guys, lasang-lasa mo, yung alat, bawang, yung natural na asim, parang bumalik ka sa panahon ng mga dato at babaylan. Kung ganito ang pagkain noon, di ako na lang sa panahon ng lumang adobo. So, yun na nga guys, kakain tayo, medyo nagutom ako eh. Sarap niya. Andun pa rin yung alat, yung asim. Natural lang. Kung gusto nyong subukan, OG version ng adobo, i-save nyo na itong video na to. At kung meron kayong old school na recipe mula sa lolo't lola nyo, i-comment nyo naman para matry natin sa susunod na episodes. Don't forget to like, subscribe, at i-share sa tropa. Lalo na yung mahilig sa kasaysayan at lutong bahay. Kita-kits ulit bukas sa aking daily cooking vlog.